PNP. Sino may hawak nito? Rodelio Vicente case. Bulacan. Sige, umupo ka dito para ikaw mag-present. May presentation ka? Okay, sige. Palit mo na ka ni Belmonte. Batangas, Bulacan. Substitution. Palitan niyo yung pangalan. Kumsek, palitan niyo yung pangalan. Are you ready to give your presentation? Okay, you have the floor. Go ahead, Colonel Arnido, Bulacan, Provincial Director. To the chairman, sir, Senator Ronald De La Rosa, and the member, Senator Pitulpo. Sa lahat po, magandang umaga. I am Police Colonel Rayleigh Arnedo, the Provincial Director of Bulacan. So I'm here to brief you on the case of the Rodelio Vicente, sir. Please proceed. Sir, nag-umpisa ito doon sa warrant. Please kindly click the facts of the case. Ito yun, sir, yung umpisa ng case. The Pandi Police Station, may warrant, sir, na na-receive multiple warrant for a certain Conke. Then, Ano po pangalan nung nakalagay sa warrant? Elmar Conque, sir. Your Ano po? Honor. Elmar Conque. Ongke. Yes, sir. The subject of the warrant of arrest, sir. Ongke, okay. Yes, sir. Then, accordingly, may information that that subject of the warrant ay nakatira, nandun sa bahay ng Vicente family. Okay. So, as yung warrant server, So, sir, ano pangalan po ulit ng yung subject nyo? O, Elmar Conque. Elmar Conque. Your Honor. Conque. Okay. Ano Then to? yung- Arrest warrant po, hindi to search warrant. Am I right? Arrest warrant, sir. Arrest warrant. So, ngayon, hawak yung warrant for Elmer Conque. May nagsabi sa inyo na asset ninyo or nakapagsabi sa inyo na si Elmer Conque ay nasa bahay ni Rodelio Vicente, sir. Rodelio Vicente. Okay, proceed, sir. Then, yun, sir, pumunta sila doon to validate the information at doon na, sir, nagkaroon na ng To validate. commotion. So, when you say to validate, paki-define po yung to validate. Validate, sir, confirm yung presence of the subject of the warrant. Okay. Doon, And sir. how did you do the violation? The validation? Siguro, sir, yung chief intel natin pumunta doon sa, sir, sa area at accordingly, nakamotor sila. Then, sabi nila about to ask a certain personnel, No, sir, person. huwag na tayo papasikot-sikot. Ako na lang, I'll fill in the Yes, blanks. sir, yes, sir. Pinasok yung bahay to validate. May video ako, sir. Huwag kayo magsinungaling. You're under oath, right? Under oath po ito. Pwede kita pakulong sa baba. Pag sinungaling ka, I have the video. Yeah. Pinasok yung bahay. You're According under oath, to the... you're under oath, Colonel. Sir, kung titignan kasi natin yung bahay, sir, nasa gilid eh. Kaya nga po, Sige, pero merong mga video na nakapasok at may mga witnesses na to confirm na pinasok. Ito yung bonnet gang, remember? Yes, Your Honor. Naka-bonnet sila, di ba? Yes, Your Honor. So, I'll fill in the blanks. Pinasok. Yun yung sabi ng mga witnesses.
Yun yung nakita sa video, pumasok sa loob. Yes, Your Honor. Okay, very good. Buti na lang kasi kung hindi, muntik-muntik ka na makulong sa baba, Colonel. Promise. Okay. So pinasok. Pagdating po sa loob ng bahay, again, yung hawak niyo po, warrant of arrest for Elmer Conque. At wala kayong kasamang hawak na search warrant. Wala, Your Honor. Okay. Despite that, pumasok kayo sa loob ng bahay, nakabonet yung mga kasama mo. What happened then nung nasa loob kayo ng bahay? Siguro, Your Honor, tanungin natin yung ano kasi sila yung nandun sa area, yung personnel, Sino yan? Pandi Police Station? Pandi Police Station. Your Honor. Sa saan sila? Kasama sila, sir. Halika kayo dito. Para mupo kayo dyan, no? Nandito, sir, si Lieutenant Bernardo, the Chief Intel ng Pandi, na yun yung Sige. nasugatan doon sa Upo kayo doon. Lieutenant commotion. Bernardo. Sige, upo ka dyan. Sino pa kasama mo? Yung operasyon na yun? Warrant officer, dito. Upo ka. Patulungan yung PD nyo sumagot sa mga tanong dahil the PD is only relying on your report. So kayong nasa ground. So kayo ngayon sumagot kung anong nangyari doon. So, Yes, kasama ka ba sa operation? Mr. Chair, Your Honor, actually, sir, we were advised by our counsel. Since the case is pending under trial, and actually po kami po ang complainant laban sa kanila, nakapiyansa No, po just sila. answer it, sir. Kasama ka ba? Sir, I opt to invoke my right against self-incrimination. Pero nung in-interview kita sa Wanted sa radyo, napaamin kita na kasama kayo. Sir, under trial na po yung sinampa namin kaso laban sa kanila. Ito nga masakit, Mr. Chair, eh. Yung biktima, ang makukulong pa ng di oras. Sana ma. Ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Biniktima nyo na nga, bibiktima nyo pa sa pamagitan, ipakukulong nyo. Sasampahan nyo ng kaso. Unang-una, illegal entry. Tapos pangalawa, Mr. Chair, kukwento ko na, nakabonet mga hinayupak na to. At sabi pa ng kanilang hepe, nung makausap ko, sabi ko, bakit nakabonet yung mga pulis nyo? Alam mo, sabi niya, kasi mainit dito sa Bulacan eh. Pati ako nga, nagbobonet ako eh. Recorded yan. Sinabi ng stupidong hepe ninyo. You cannot deny anymore. Kahit na nasa korte ito, kasi recorded yan eh. Kaya raw kayo nakabonet, kasi pinapayagan ng hepe ninyo na magbonet kayo sa operation dahil mainit daw. Imagine that kind of excuse, Mr. Chair. Ikaw po dating Andito ang PNP hipe? chief. Andito ang hipe? Oh. Upo Sir, ka. kasama dito, sir, Your Honor. Upo ka dito. Ito masakit, Mr. Chair eh. Biniktima na nga, nabugbog na nga, nakulong pa, at ipakukulong. Kasi, Mr. Chair, sabihin ko yung what transpired after that. So, nagkaroon ng commotion because nabulaga yung may-ari ng bahay. Sino kayo at wala kayong hawak na dokumento and all. At nakabonet kayo. So, pumalag, natural, Mr. Chair, kahit na ikaw, baka ito akyat bahay. So, dinampot po, sino dinampot dito? Si Mr. Vicente at dinala po sa kulungan dahil resisting arrest daw or dahil ano tawag noon yung direct assault or something. Direct assault. Kinulong po siya. Ngayon, binisita po siya ng anak niya, si Mr. Vicente. Karapatan niya bisitahin yung kanyang tatay. Pagdating po doon sa kulungan, pati itong si Mr. Julius Vicente, kinulong din ng mga hinayupak. Son of a bitch. For what reason? Bakit nyo kinulong yung nagbisita? Sino nagkulong nun? Sino nagkulong? Inaresto po Yung namin bisita. sila at may probable cause po yung pagkaka-aresto namin. Actually po, sir, undergoing po yung trial. Lakasan mo boses mo. Huwag kang mahiya kung totoo yung sinasabi mo. Lakasan mo yung sinasabi mo.
Your Honor, isang legitimate police operation po yung nangyari. Inaresto po namin sila at ongoing po yung trial para po sa kaso na isinampa namin. How can you say it's a legitimate operation? Number one, you were not wearing proper uniform and you were wearing bonnet. Natural, yung tao na pinasok nyo dahil wrong information binigay sa inyo at wrong house at wala kayong dalang search warrant in the first place, dapat hindi nyo pinasok yon. Illegal entry yon. Number two, wala kayong body camera. Number three, hindi nyo sinabi kung sino ang purpose ng pagpunta nyo doon. Number four, nanampal kayo. Natural, papalag yung sinampal ninyo. Gawin mo sa bahay ko yan. God forbids. Hindi nyo kayang gawin yan sa mga taong alam nyong papalag at may kakayang pumalag. Ginagawa nyo kasi mga pobre. Gawin nyo kayo sa bahay ni Senator Bato de la Rosa yan. Pasukin yung bahay ni Senator Bato, tapos sabihin nyo, search warrant para kay Juan de la Cruz. Baka niratat kayo ni Senator Bato. Gets mo? Kaya nyo nagawa dito kasi alam nyo, walang kakayang lumaban. Pobre. Ang masaklap, pinasok nyo na nga, ginawa nyo na po ng illegal, binayolate nyo ng kanyang karapatan, at ngayon, kasampang pa ng kaso, ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo, hinayupak ka. Napakakapal na mukha mo, Teniente. Comsec, you delete those words, ha? Yung, I'm sorry, Your Honor. Hindi. Your Honor, kasi alam na alam ko tong kaso. Lumapit sa akin yung mga victims, Your Honor. Ito po, okay, pakisagot na lang. So, dumalaw itong si Mr. Julius Vicente, ikaw na magkwento. So, nasa kulungan na po yung papa mo, di ba? Opo. Dumalaw po kayo. Opo. Tinanong ko po kung doon po ba talaga dinala tatay ko. Tapos, ginawa po nila, binitbit po nila ako. anong rason? Bakit daw kayo Hindi ko nga binibit? po alam kung bakit. Ha? So nakakulong ka? Kinulong po nila ako. Kailang araw ka sa kulungan? 1 linggo din po. Bakit ka nakalabas? Nag-bail po. Nag-bail ka? Opo. Por anong kaso? Direct assault po. Nakipagsuntukan ka sa mga pulis doon sa loob ng istasyon? Magagawa ko po ba yun? Ang lalaki ng mga katawan po niyan. Bakit naman nakikasult? Kaya Mr. Che, mapapamura kayo. Pumunta lang itong pobre para hanapin yung kanyang tatay kung nandun nakakulong. Of course, pwede ba siya mag-direct assault? Istasyon ng pulis yun. And then, kinulong siya, kinasuhan ng direct assault. Sino nagkulong sa'yo? Si Yung Bernardo kalbo. po. Ay, yung walang buhok. Dinadamay mo pa ako dito, Mr. Kuan, ha? Bernardo. Hindi, ito ha. This is investigation in aid of legislation. Kahit na ongoing na yung kaso nyo sa korte, lahat ng tatanong dito sa inyo para dito sa kaso na ito, in aid of legislation, kung hindi naman incriminating sa'yo, you can answer the question. To give clarity, para sabihin ng tao na wala ka tinatago. Nakakaya naman naka-uniforme ka, tapos puro ka lang dyan na invoke my right to against self-incrimination. Tapos ang tanong naman is hindi naman makaka-incriminate sa'yo. Ito yung mga factual questions kung leading to that incident. Yun lang naman Yes, ang Your matanong Honor, dito. sir. Hindi ka naman didiin dito. So, sagutin mo lang kung Your- anong... Your Honor, allegation po nila yun. Yung pagkaka-aresto po sa kanila sa site, yun po ang nasa affidavit at yun po ang tunay na nangyari. Hindi, ganito. Pidabit na naman ang Opo, sir. basehan mo sa pidabit. Yung, mamaya na yan. Tanungin lang muna kita dito. Wala akong pakialam doon sa ama. Ha? Yung anak na pumunta sa estasyon, bakit nyo kinulong? Wala pong katotohanan yun, Honor. Sa site po sila na-aresto. Saan? Sa site po, malapit po doon sa pinangyarihan ng assault nila sa akin. Pati itong anak na bumisita sa Yes, estasyon? Your Honor. Oh, so doon ka daw sa set na Hindi po, Your Honor. Kita naman po sa CCTV po yun. may CCTV kayo? Opo, Na hindi ka hinuli doon sa Opo, site? hindi po. Siya lang po. Siya lang. Tatay ko lang po yung hinuli nila. Mr. Chair, i-contempt natin to. Kung mapakita natin sa CCTV, na hindi ka sa site. CCTV. Tingnan mo natin. Para pakita sa CCTV, I want to put this guy in contempt. Saan yung CCTV? Can we show the CCTV?
Meron. Sa TV po. Cellphone. Mr. Julius, ayan, meron ka, pakibigay. Kasi kung merong video na ikaw ay hinuli, hindi doon sa site, tulad ng sinasabi ni Mr. Bernardo, I would like to hold him in contempt at gusto ko siyang makulong sa baba, Mr. Chair. Yes, but before I nga, yung roll video on your muna. motion, I would like Yes. to Yes, Mr. Chair. watch the video. Saan galing ang video mo, Julius? Sa kapitbahay po namin na naka-direct yung po sa bahay namin yung CCTV po. Okay. Thank you. Sir Julius, yung video na ikaw ay hinuli hindi doon sa site kundi outside, away from the site. Hindi po. Bali po yung hawak ko pong video po na tatay ko lang po hinuli, tas nandun po ako na papaalis pa lang para sundan po ang tatay ko. Okay? Nakatunayan pong hindi po ako doon hinuli sa mismong Site. site po. Okay, so Tingnan natin. Tingnan natin yung video. kasi when you say site, Mr. Chair, doon sa bahay na kung saan sabi nila nakita nila yung may information sila nandoon yung subject ng warrant. Yun yung site. So, tingnan natin po yung video. While we're checking